Matapos maipakita ni Donita Knows, kaibigan at katrabaho ni Tekla, kung gaano nanggigitata ang condo unit na Michelle Banaag at Tekla habang abala sa paghahanap buhay ang comedian actor. Dito makikita kung paano nagpabaya si Michelle at makikita rin ang isang sakong bigas na katunayang hindi ginugutom ni Tekla ang kanyang pamilya. Dahil sa paglalabas ni Donita Knows sa mga larawan kung gaano kadumi ang kondo ni Tekla habang nakatira doon ang pamilya ni Michelle, isang aligasyon ang lumabas na gawa-gawaan lang daw ito ni Donita Knows. At dahil sa aligasyong ito, isang mineral delivery boy ang naglabas ng kanyang pahayag at nagpatunay na totoo ang lahat ng sinabi ng kaibigan at katrabaho ni Tekla. Narito ang kanyang pahayag. Please wag niyo na lang po akong pangalanan dahil hindi ko po gustong madamay. Pero hindi ko na po kayang manahimik. Wag niyo na lang po akong i-public. Gusto ko lang po linawin sa lahat ng mga nagsasabi na scripted yung paglilinis nila Ma'am Donita sa kondo ni Sir Tekla. Wala kayong alam. Tunay ang mga yon at walang fake sa lahat ng kalat, dumi at panilimahid ng bawat sulok ng condo unit ni Sir Romeo Librada. Isa po ako sa mga boy ng convenience store kung saan madalas bumibili ng pagkain lahat ng nakatira sa building. At kapag nag-deliver po ako po mismo ang nakakakita kung gaano po kadumi ang unit nila sir. Isa sa mga laging bumibili sa amin sila Sir Tekla at yung kalibin niya na si Ma'am Michelle. Kabiruan siya ng mga tindera sa tindahan. Mabait po si Sir Tekla. Madalas po yan bumibili sa amin at nagpapadeliver ng tubig sa kondo nila. Binibigyan po ako ng tip niyan. Malaking bagay na sa akin yung 50 to 100 pesos na tip kada deliver, kaya kapag kahit late na oras na, kapag siya ang bumibili sa amin, mabilis pa ako sa kidlat na umaakyat sa unit nila. Mabait si Ma'am Michelle noong una. Noong panahong nagsisimula pa lang sila ni Sir sa pagtira sa unit, binibigyan nila rin ako ng tip kaya isa sila sa mga favorite customer namin. Halos araw-araw po akong nag-deliver sa unit nila. Kapag ako po nagdi-deliver ay nakikita ko po yung dumi. Minsan hanggang sa labas lang po ako sinasalubong na ako ni Sir Tekla para siya na magpasok sa loob. Pero kapag gabi na po sila nagpa-deliver ng tubig, nakakapasok po ako sa unit nila kasi naka-duty po noon si Sir at tamad po talaga mga kamag-anak ni Ma'am Michelle kaya ako na po ang nagpapasok ng tubig. May panahon din po na kapag nag-deliver ako, nakikita ko po na nagsusugal mga kapatid ni Ma'am Michelle sa lamesa, minsan sa lapag habang umiinom sila. Di man nila ako pinapansin, pero syempre di ko po maiwasan ang tumingin sa loob ng bahay. Nagtatak din kasi syempre artista yung nakatira doon, tapos hindi ganon yung bungad sa tao. Sobrang dugyot at parang squatter po yung lugar. Amoy alimuom na nakulob na damit, ganon po madalas na amoy sa bahay, lalo po pag wala si Sir Tekla. Isa nga po sa nairereklamo yung unit nila kasi sobrang ingay at late maglabas ng basura. Ilang beses ko pong naabutan na medyo nagtatalo si Sir Tekla at Michelle sa unit nila. Halos sigaw-sigawan ni Ma'am si Sir kapag nagtatalo sila. Di ko alam kung ano yon pero siguro sa pera at pagkain madalas po kasing nauubusan si Sir. Kaya minsan instant noodles sa convenience store yung binibili niya bago siya pumasok. Meron pong pagkakataon na 4 AM na po nauwi si Sir Tekla at bukas patindahan, halatang pagod na pagod siya, nagpa-deliver siya sa amin ng instant noodles, tapos kanin at ulam na init na lang kapag bumili sa amin. Sa kagamot sa sakit ng ulo at sipon. Minuto lang po pagitan na iakyat ko na sa unit nila Sir. Pagkatok ko sa unit nila, yung babaeng mataba ang nagbukas ng pinto at siya kumuha sa akin ng pagkain. Di niya po ako binayaran kasi bukas na lang daw at tulog na si Sir Tekla. Alam niyo po nakakaawa si Sir kasi pagka-deliver ko po ng food, nakita ko po tulog talaga siya at sa simento siya nakahiga na may karton lang tapos nanlilimahid pa unan. Mukhang wala rin po siyang kasama matulog doon. Sila Ma'am Michelle po mukhang nasa kwarto. Naawa po ako kay Sir Tekla. Kahit po pala artista na siya, ganun din po pamumuhay niya. Hindi po ako nagsasalita ngayon para sirain si Ma'am Michelle at kampihan si Sir Tekla.
Ang sinasabi ko lang po yung nakita ko po mismo sa kondo ni Sir at base sa mga sumbong ni Ma'am kay Tulfo hindi po totoo yon. Simula nga po nang nagpatulpo si Ma'am Michelle, di ko na po nakitang bumili sa amin si Sir Tekla. Siguro nahihiya dahil dun sa mga sinabi ni Ma'am sa TV. Pero sana wag nyo po siyang husgahan kasi di nyo naman siya kilala o nakasama. Di nyo alam kung ano ang pagod at puyat ni Sir. Halos pasan niya po lahat ng kapatid ni Ma'am Michelle. Sana lang po mabigyan talaga si Sir Tekla ng pagkakataon na makabawi sa sarili niya, makapagtrabaho siya ulit at maging masayahin. Nakakaawa po kasi talaga siya magmula nang siraan siya ni Ma'am sa Tulfo. Yun lang po at salamat. Ano naman ang masasabi nyo dito mga kaburnik? Huwag nyo pong kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel.